Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarine S. Paloma at lalahad ko ang hatutunan para sa daily devotion na pinamagatang ay 7 Essentials, the Second Coming of Christ. So, yung scripture po natin ngayon is 1 John chapter 3 verses 2 to 3, and sinasabi po dito na, "Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, all we shall be like him, for we shall see him as he is. All who have this hope in him purify themselves just as he is pure." So, sinasabi dito na someday is maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung teaching natin or yung katuruan natin yan is the doctrine of the second coming of Christ. So, point 1 is Jesus became like us at the first coming so that we can become like him at the second coming. So, sinasabi dito na tayo is makasalanan, no? Nung simulan nahulog ang mga tao sa kasalanan, nawala na yung fellowship natin with Jesus Christ, no? Kaya sinabi ni Pastor Russell na hinarangan yung Garden of Eden, no? And later on is gumawa ng mga temple, and center nun is si God. So, we cannot fellowship with God, no? Pero, ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo is nagkatawang tao siya. Naging katulad natin ang ating Panginoon, no? Na si Jesucristo, yung mga taong katulad natin. Kumbaga si Christ nagkatawang tao katulad sa atin. Parang tayo po, no? So, after niya magkatawang tao, nakipag-fellowship siya, no? Yung Son of God natin is nakipag-fellowship sa kapwa natin tao. So, first coming, naging katulad natin ang ating Panginoong Jesucristo. Then, sa second coming, tayo yung maging katulad niya. Sa pagdating ni Jesus Christ, second coming, tayo naman po yung maging katulad natin Panginoong Jesucristo. So, hindi pa tayo perfect ngayon, no? Pero someday, pagdating ni Jesus Christ, sa second coming, maging perfect tayo katulad niya. Next is, we will become perfect at the second coming of Christ. So, magkakaroon tayo ng perfect body when we see Jesus Christ. Hindi lang po perfect body, kundi also perfect morality. No, wala na tayong kasalanan, hindi na tayo magkakasala sa second coming of Christ, no? So, babalik na tayo sa original na konsepto ng Diyos, which is in Genesis chapter 1, yan, no? Yan, sabi doon na yung mga tao doon is puro pananampalataya lang. So, tayo is minumul tayo ng ating Panginoon sa Kristo para minumul tayo ni God, na ating Diyos, para maging katulad ng kanyang anak na si Jesus Christ, no? So, someday, we will become perfect, just like Jesus Christ. Third is, the hope of the second coming purifies us from a sinful life. So, yung pag-asa natin na babalik ang ating Panginoong Jesucristo. So, lahat ng umaasa na magbabalik si Jesus Christ, na babalik si Jesus Christ, is purify themselves just as He is pure. So, dito pa lang po is minapractice na tayo ng holiness, no? Buhay na may kabanalan. So, the hope of the second coming purifies us from a sinful life, no? Means ngayon pa lang nababago na tayo at patuloy tayong nagpapabago sa ating Diyos, no? Kasi siya yung direction na maging katulad natin ang ating Panginoong Jesucristo. So, paano natin ito may sasabuhay? So, bilang application, point number 1 is, live as children of God according to the example of our firstborn brother, Jesus Christ. So, sinasabi po dito na mamuhay tayo bilang anak ng Diyos, like Jesus Christ, no? Isa lang ang anak ng ating Diyos, which is si Jesus Christ, no? Siya yung firstborn, and siya yung elder brother natin. Eldest brother. So, tayo mga inanak ni Jesus Christ, yung pattern natin kung paano mamuhay is si Jesus, no? Yung kanyang anak. So, lahat tayo is minumod ng ating Diyos, katulad ng kanyang anak. So, second is purify ourselves, knowing that we are destined for perfections. So, ang ating Panginoong Jesucristo ay babalik, no? Pag bumalik yung ating Panginoong Jesucristo, we become perfect and like Him, no? Kasi ating Panginoon is perfect, walang bayad siya ng kasalanan. So, kapag dumating na yung second coming, is maging katulad niya tayo na maging perfect at wala ng kasalanan, no?
So, maging katulad natin siya kasi makikita natin siya ng mukhaan, 'di ba? Someday, pag dumating ating Panginoong Jesucristo, makikita natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya natin makipag-fellowship sa Kanya ng harap-harapan, no? Because we like Him, no? Purify ourselves knowing that we are destined for perfection. And the third is, enjoy our fellowship with Jesus in the Spirit now. So, dito sinasabi na nasa sa atin na si Jesus Christ ngayon sa pamagitan ng Santong Espiritu. And i-enjoy natin yung pag-fellowship natin kay Jesus Christ through Holy Spirit. So, yung lesson learned po dito is, someday, or the second coming of Christ is magiging katulad niya tayo, no? Magiging katulad tayo natin Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon is tayo nagpapabago at patuloy na magpapabago sa ating Panginoong Diyos. So, ayun lang po ang natutunan. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.